Bilang mananampalataya, kailangan kung ano yung ah, nakatakdang gawain, yung mga nakatakdang dapat na gawin bilang kabahagi ka, kailangan gawin mo yun. Para sa kalalago din ng paglilingkod. Ang ano kasi, hindi naman ibibigay sa'yo yan kung hindi mo makakaya. At saka, kung hindi mo man kaya, mag-pray ka lang. Ang Diyos naman ay laging may kahabagang ipagkakaloob sa'yo, tutulungan ka niya para mapagtagumpayan mo. Nagagalak ako, tsaka kami mag-asawa. Pagka dalawa na lang kami nag-uusap, sabi niya, pabiyaya ng Panginoon, akalain mo yun, yung mga maliit pa anak mo, unang-una, yung panganay ko na kapag tapos na, tapos yung pangalawa, si Sherry, yun mo, may anak ka ng architect, ganyan. Nung bata pa yan, tatanungin mo, anong gusto mo paglaki? Wala lang, hindi yan kumikibo. Tapos akalain mo ngayon, katulad niya, nagagamit siya sa presbyter levy, nakakabahagi siya. We started from nothing po, as in wala talaga. Dati wala naman po kaming bahay, as in wala talaga. Kaya whenever I look back, yun yung something na pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi kung di rin naman because of the hard work of my parents, wala naman kami sa kung ano meron kami ngayon. And ayun nga po, growing up, bago pa lang kami ipanganak kasi si daddy nag-abroad na, si mommy malayo na talaga sila eh. So ang hirap nun, imagine yung connection nyo, like as mag-asawa, ang dami yung sakripisyo. Pero napipay off naman po yung hard work nila through our achievements din naman, which is we're striving hard to give back at some point. Ay, masasabi ko rin na mabuting patotoo. Siyempre, nagkakaroon din kami mag-ina pagtatatalo, pero talagang ganun pagsubok Inaano ko na lang sa kanila, dapat lagi natin iisipin, yung Diyos, hindi nalulugod sa atin pagka yung tayo yung nagkakaroon ng iisipin nyo na dapat tayo, intact palagi, isipin nyo, ang daddy nyo nasa malayo. Isipin nyo, nagkasakripisyo, kasi kung hindi naman sa inyo, sabi ko mga anak ko, pag may kakaroon ng problema, pwede naman siyang umuwi na, magsama na lang kami, pareho na kami senior, pero hindi. Kailangan yung mga naranasan naming hirap, hindi namin ipaparanas sa inyo. Ganun, kaya gaya ng Panginoon, kahit nasabi mo rin pagsubok na pagtatagumpayan, kaya yung panalangin, talagang ako yung nagtutuga minsan sa mister ko, natulog ka na, nag-pray ka na ba? Ay, hindi pa nga, ano ba yan? Mag-pray ka na, ganun. Talagang inaano ko siya. Nakikita ko po siya lagi na talagang yung devoted siya sa pag-attend ng mga devotion, gano'n. Tapos parang nagsaserve as inspiration siya sa akin na kahit may edad na siya, is para ando dun yung niya na devoted siyang mag-pray, gigising ng maaga. Syempre, kahit nga ako na bata pa is, ang hirap ng gumising ng maaga. Tapos what more pa siya na minsan hindi kumpleto tulog niya. Tapos nakikita ko siya na parang na nakakahamon na, ay gusto ko ring gayahin yung mami ko. Siya po yung laging taga-tuga sa amin para maglingkod kami, gawin namin yung pinakamamabuti sa Panginoon, pati sa mga ministeryo po namin. Kunyari, Saturday ngayon, tapos kinabukasan Sunday, magre-remind na yan, bukas maaga ha, kailangan di kayo malilate, dapat maabutan niyo yung Sunday school. Kasi pag late na kayo, considered na di nyo na naaabutan yung mensahe. Ganon siya sa amin. Tapos, i-remind niya na, i-prepare niyo na lahat yung mga susuotin niyo. Huwag kayong babagal-bagal. Sabi niya, mag-devotion kayo, umattend kayo ng Bible study, prayer meeting. Kahit paulit-ulit na siya minsan. Pero, na-appreciate namin yon kasi at least merong magulang na nagre-remind sa amin na kung ano yung tama namin na gagawin sa paglilingkod.
natutunan ko sa mahal na sugong apostol, inaano ko sa mga anak ko na kailangan mananalangin sila palagi. Kasi sa pamamagitan ng pananalangin, doon tayo gagabayan ng Panginoon sa buong araw na nating paggawa, ano man ang ating gagawin, lalo na sa mga anak ko na nag-aaral pa sila. Hanggang sa ngayon ay nasa hustong gulang na sila. Importanteng lagi na huwag makakalimot sa pananalangin, paggising sa umaga. Kailangan at the same time, kung halimbawa ano man ang mga pagsubok na darating, kung maging ito man ay mabuti o maging ito man ay masama o mas kailangan manaig sa kanila na maging positive thinker sila na isipin nila God is good all the time God is good. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanila at maging mapagpasalamat sa Panginoon na kung ano man ang binibigay ng Panginoon, maliit man o malaki man o maliit, kailangan lagi tayong papasalamat sa Panginoon.